Pag kinanti nila mga kaibigan ko, tabla-tabla kami. Nang malaman ni Tanggol ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, hindi siya nagdalawang isip na harapin si Miguelito. Sa matinding galit, agad niyang itinutok ang baril kay Miguelito, handang ipagtanggol ang kanyang grupo. Ngunit bago pa tuluyang umigting ang tensyon, mabilis siyang pinigilan ni Ramon. Mahigpit ang boses nito habang sinasabi kay Tanggol na ibaba ang kanyang baril. Iginiit na hindi ito ang tamang paraan upang resolbahin ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang galit, sinunod ni Tanggol ang utos ng kanyang ama. Sa isang mabilis na galaw, ibinalik niya ang baril kay Miguelito. Ipinapakita na hindi siya natatakot sa kanya. Tumahimik ang buong paligid. Halata sa mukha ni Ramon ang bahagyang gulat. Ngayon lang niya nakita kung gaano kahusay at delikado si Tanggol sa ganitong laban. Napagtanto niyang mahirap banggain ang anak niya at hindi ito basta. Kahit ibinabana ni Tanggol ang baril, hindi pa rin napapawi ang kanyang galit. Lumapit siya kay Ramon, ngunit hindi upang umatras, kundi upang magbigay ng babala. Walang takot niyang sinabi na wala siyang pakialam kung sino ang kasosyo ng kanilang pamilya. Basta't walang sino man ang mang-aapi sa kanyang mga kaibigan. Kung sakaling may manggulo muli sa kanila, siguradong mananagot ito sa kanya. Ramdam ang bigat ng banta ni Tanggol, kaya't walang sino man ang umimik matapos ang kanyang Nagpatuloy ang seremonya ng mga Montenegro. Sa harap ng kanilang mga kasosyo at malalapit na kaibigan, ipinakilala ni Ramon ang kanyang anak, si Jesus Nazareno Montenegro, ang kaisa-isang tagapagmana ng kanilang pangalan at yaman. Ang anunsyong ito ay nagpapatibay na si Tanggol ang magpapatuloy ng legacy ng pamilya. Tumayo si Tanggol sa harapan ng lahat. Sa kabila ng kanyang pagiging baguhan sa ganitong mundo, matapang niyang binitawan ang kanyang unang talumpati bilang bagong kinikilalang Montenegro. Ipinangako niya sa kanilang mga kasosyo na sisiguraduhin niyang mas lalago pa ang kanilang mga negosyo. Habang nagsasalita si Tanggol, kitang-kita ang tuwa at kasiyahan nina Don Julio at Ramon. Nakikita nila ang potensyal ng binata, isang tunay na Montenegro. Sa kabilang dako, dumating si Marites sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pagbabalik, nagulat siya sa itsura ng bahay. Magulo, puno ng tensyon. Bago pa siya makapagtanong, lumabas si David at mayabang na binati siya. Sinabi nito kay Rigor na nakauwi na ang kanyang asawa. Nagulat si Rigor kung paano ito nakalaya. Dito niya nalaman mula kay David na si Ramon Montenegro ang nagbigay ng pera para sa kanyang paglaya. Nang marinig ito ni Rigor, biglang nag-init ang kanyang ulo. Hindi niya matanggap na may ibang tumulong kay Marites, lalo na ang lalaking pinakakinaiinisan niya. Sa sobrang galit, sinubukan niyang saktan si Marites. Nagkagulo sa bahay, umagitna si Santino upang awatin ang ama, ngunit hindi nito nagawang kontrolin si Rigor. Kasabay nito, dumating si Tindeng, nakita ang ginagawa ni Rigor kay Marites at agad siyang sumugod upang ipaghiganti ang kanyang anak. Kinagabihan, nakipagkita si Santino sa kanyang grupo, ang mga batang tondo. Nagdesisyon silang magpunta sa isang bar upang mag-relax, ngunit hindi nagtagal ay napansin nila na tila may mga mata na nakatingin sa kanila. Naging alisto si Santino at inobserbahan ang paligid. Hindi nagtagal, nakumpirma niya ang kanyang hinala. May mga pulis sa lugar at malinaw na minamanmanan sila. Bago pa sila makagalaw, biglang dumating ang mga pulis. Isang sigaw lang ang narinig nila bago nagsimula ang barilan. Walang oras para mag-isip, kinailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sunod-sunod ang barilan. Walang gustong umatras sa magkabilang panig. Habang nagpapalitan ng bala, isang kaibigan ni Santino ang sumigaw ng babala. Kailangan na nilang humanap ng matatakasan. Kung hindi sila makakalabas agad, malamang ay mapapalibutan sila at wala nang ligtas na labasan. Habang tumatakbo, alam nilang hindi lang ito basta pangkaraniwang engkwentro. Ito ay isang laban
kung saan buhay nila ang nakataya. Habang patuloy na umiikot ang laban ng kapangyarihan, paghihiganti at katotohanan, bawat isa ay nahaharap sa matinding desisyon. Si Tanggol ngayon ay nasa gitna ng dalawang mundo, ang buhay na nakasanayan niya at ang bagong pagkatao bilang isang Montenegro. Pananatilihin ba niya ang kanyang paninindigan o magpapadala siya sa bagong kapangyarihan? Si Santino, na unti-unting nalulubog sa madilim na mundo, ay nasa bingit ng isang desisyong maaaring tuluyang bumago sa kanyang kapalaran. May paraan pa ba para makaalis siya bago mahuli ang lahat? Si Rigor, na puno ng galit at paghihiganti, ay patuloy na dinadala ang kanyang pamilya sa kapahamakan. Hanggang kailan siya magpapakain sa puot bago niya mapagtanto ang tunay na halaga ng kanyang pamilya? At habang umiinit ang banggaan ng bawat panig, lumilinaw na sa digmaang ito, hindi lang armas ang sandata, kundi tapang at tamang desisyon sa tamang panahon. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood.